Noong mga bata pa kami, gustong gusto talaga naming maligo at magtampisaw sa ulan. At dahil mabait na bata pa ako noon, nagpapaalam muna kami sa mama namin. Mama, ligo kami ni Jenny sa ulan. Ano ligo? Manahimik kayo dyan. Pag nagkasakit kayo, ako papahirapan nyo. Kumuha kayong timbakan. Di na nga pinayagan, utusan pa. At dahil may butas ang bubong ng bahay namin, laging tumutuloy yun tuwing umuulan. Nakuha kami ng timba, tabo, pitsil, at pati arinola ni mama para ipangsahod sa tumutulong bubong namin. Di nyo naranasan to, no? Rich kid kasi kayo. Hindi lang ulan na nararanasan namin noon, kundi pati na rin bagyo. Bumibili si mama ng ganito kalaking battery noon. Meron kasi kaming maliit na radyo na nalalagyan ng battery sa likod. Para if ever mawalan kami ng kuryente, malalaman pa rin namin kung nasa na yung bagyo. Ma, ito na yung pinabibili mong kandila. Hello? Brownout? Gawa lang sa kahoy at yero ang bahay namin noon, kaya sobrang kabado na kami kapag umaangat-angat na yung bubong namin sa sobrang lakas ng hangin sa labas. Parang normal na sa Pilipinas na may mga lumilipad na yero pag umabagyo. At pagkatapos ng bagyo, napakasarap humigop ng mainit na sabaw. After ng bagyo, nagluluto si mama ng tuyo, sinangag, at mainit na instant noodles gaya ng Lucky Me. Masaya na kami kahit ganun lang ang ulam namin. Pag may bagyo, minsan hindi may iwasan yung pagbaha. Pinagbawalan kami ni mama na lumusong sa baha. Nakakuha kami ng mga papel na makikita namin sa bahay. Gaya ng mga pad paper, dyaryo, at mga makukulay na papel. Tinitiklop namin ng pagganito, paganyan, hanggang sa magkorteng bangka. Pumipwesto kami doon sa pintuan namin. Pagkatapos, pinapaanod namin yung mga bangkang papel na ginawa namin sa tubig baha. Uy, nauna yun sa akin, oh. Oh? Ay, talaga naman. Wala, Jenny, lagot ka. Kwento ko sa inyo yung nakakatuwang karanasan ko nung bagyong Paeng nito lang October. Isang araw, kachat ko yung ate ko sa Pasay at sabi kong dadalawin ko siya after 12 years. And then, naisipan kong i-open yung Facebook ko. At pag-check ko, boom! Restricted na naman ako. Huh? Hampasan ng pentab lang naman kinomen ko. Bawal ba yun? Restricted, ibig sabihin, hindi ako makakapag-post sa Facebook ng mga ilang araw. Pero makakapag-chat pa rin ako sa mga friends ko. Nalaman ko rin sa Facebook na meron palang bagyo dito sa amin sa Laguna. Medyo malakas yung hangin pero mahina lang yung ulan that time. Kaya tinuloy ko pa rin yung biyahe ko mula Laguna hanggang Pasay. Pasaway, di ba? Ate Daday? Huh? At nakarating na nga ako sa bahay ng ate ko. Pinagluto niya ako ng paborito kong adobo at syempre kwentuhan to the max. Pagkagaling ko dun, dumiretso akong Buendia para sumakay ng bus pauwi ng Laguna. Dito ba yung sakayin papuntang Sorosoro? Huh? Oh, pre, baba ka ng Pasita, tapos sakay ka ng jeep pa Olivares. Diretso Sorosoro na yun. Kung gusto mo, sabay ka na lang sa akin. Dun din kasi ako bababa. Sige kuya. First time ko lang kasi dito sa Manila. Salamat kuya. Ox lang, pre. So, umandar na yung bus. Mga 6 PM ako sumakay, tapos around 9 PM na kami nakarating ng Pasita. Sobrang traffic, pero sa may Canlalay na kami binaba. Ang problema, wala rin kaming masakyan jeep pa Olivares. Malayo pa ba dito yung Olivares, pre? Medyo malapit na, pero malayo pa rin kung lalakarin. Sige na nga, maglakad na nga lang tayo. At dahil wala talaga kaming masakyan that time, nag-decide na lang kami maglakad mula Canlalay hanggang Olivares. Maya-maya pa, bigla kami napahinto sa paglalakad kasi may nadaanan kaming medyo mataas yung baha sa isang kanto. Ano ba yan? Taas ng baha dito. Hindi naman ako maarte pagdating sa baha. Nag-worry lang ako dahil baka mahulog kami sa bukas na manhole or kanal. Dahil di namin nakikita ang lalakaran namin sa baha. Bahala na to. Gusto ko na talagang umuwi. Tara na pre, lusong na tayo. Wala naman kasi tayong choice eh. Hawak na lang tayo para pag may kanal, sabay tayong lulubog. Hello? Oy, walang ganyan. Balik sa kwento. So, humawak na lang ako sa balikat niya, tapos lumusong na kami sa baha. So, lumusong na nga kami sa baha at naglakad kami sa gitna ng highway. Siguro naman walang bukas ng manhole sa gitna ng highway, di ba? Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating na kami ng Olivares, Binyan. Pagdating namin doon, hindi namin in-expect na sobrang taas pala ng baha. At hindi lang siya basta baha rumaragas ang baha. Tipong matatangay ka talaga ng agos kapag bigla kang nadulas. So, umakit kami sa overpass para if ever na tumaas lalo yung baha, safe pa rin kami. Ito pala yung actual na video ko dun sa baha sa may Olivares. At that time, marami ring stranded na hindi makauwi katulad namin. At ito naman makuha kong video mula sa FB page from Binyan. Sa Olivares pa rin to at grabing taas ng baha. At sa unang tingin pa lang, alam mo nang napakadelikadong lumusong dyan. Sinabi ng kasama ko na may susunod na raw sa kanya maya-maya. Pre, mahilig ka bang manood ng mga video sa YouTube? Hindi pre. Sa TikTok pre, nanonood ka? Oo, minsan. Pag may data ako. Search mo pre, Jepo Animation. Ako creator nun. Talaga pre? Sige, search ko. Subscribe mo ako sakaling kita. Maya-maya pa, nagpaalam na ako sa kanya at iniwan ko na siya sa overpass.
Naisip kong matatagalan humupa yung baha sa Olivares. Kaya nag-decide akong maglakad pabalik ng Pasita, baka sakaling may mahanap akong matutulugang hotel. Habang naglalakad, biglang may dumaang kotse. Natalsikan ng tubig baha yung mukha ko. Nabasa din pati katawan ko. Dapat gantong oras natutulog na ako eh. Lord, gusto ko na pong umuwi. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ng Pasita, pero wala akong nakitang hotel. Pakiramdam ko that time, sa kalsada na lang talaga ako matutulog. Hanggang sa naisipan kong sumakay ng jeep pabalik ng San Pedro. Alam ko kasi may Sogo Hotel dun eh. Kung kailang malapit na kami doon, saka pa kami binaba ng driver ng jeep. Dahil that time, lubog na rin palang San Pedro sa baha. Sinubukan ko naman lumusong kasi hanggang tuhod lang naman ang baha. Pero habang tumatagal, lumaabot na siya hanggang bewang. Inisip ko, paano madulas ako dito? Tapos paglubog ko, baka ako tangayin ng baha. Pagkatapos, ano rin ako kung saan. Di pa ako marunong lumangoy. Di matsugi ako ng di oras. Ang laki mo na, hindi ka pa rin marunong lumangoy. Alam mo, Apple, teka, sino ba tumukong gasol na to? Ikaw, kat wala kang leeg, sarap mong sakalin. Ano bang pakailan mo di ako marunong lumangoy? Ha? Gusto mo bang pahigop ko sa itong tubig baha na to? Ha? Nag-decide akong bumalik sa Pasita at tumintingin ako sa gilid, baka may makita pa akong hotel. Buti na lang, nakakita pa ako ng hotel papasok sa isang skinita. Excuse me, may vacant pa po kayo? Sir, sorry po. May mga mag-check out maya-maya pero baka mag-extend po sila eh. Naku, paano kaya to? Sige, maghihintay na lang ako dito. Okay po sir. Pang-apat po kayo sa waiting. At dahil wala na akong choice, naghintay na lang ako. Mas komportable naman ako dito kaysa sa labas. Check ko nga yung phone ko. Hala, lobat na pala ako. Naku, kailangan ko na talaga mag-charge ng cellphone ko. Baka masira to pag na-drain yung battery. Andito pa naman lahat ng mga drawings ko. Saan kaya pwede mag-charge dito? Pwede kaya dito? Mag-English kaya ako para kunyari mayaman ako. Bahala na si Batman. Can I charge my phone here? I just wanna let my family know where I am. And I'm pretty sure they're worried about me right now. Sir, sorry po. Bawal po kami magpa-charge ng cellphone dito. Pasensya na po. Even if I'm gonna pay for this? Sir, sorry po talaga. Kahit kami bawal po kami mag-charge ng cellphone dito. Saka wala po kaming charger. Oh, I have a charger here. Sir, pasensya na po talaga. Bawal po talagang mag-charge dito. Okay, fine. Wa-epic naman pag-English ko dito. Maya-maya pa, lumapit yung supervisor dun sa receptionist. At sinamahan niya ako dun sa kabilang waiting area. Here sir, you can charge your phone here. Thank you, sir. Libre ba to? Wala akong pambayad, Pag-charge ko ng phone ko, kinamusta ko agad yung anak ko sa bahay. Buti naman at safe naman sila. At dahil restricted ang Facebook ko that time, hindi ako makapag-update kung ano nangyari sa akin. Almost 3 hours ang hinintay ko sa hotel na yun. At mga bandang 3 AM, tinawag na ako ng receptionist. Sir Jepoy, may room na po kayo. So ito pala itsura ng kwarto sa tinuluyan ko. At dahil hindi gumagana yung wifi doon, nag-selfie-selfie na lang ako. Ang lumbay pala kapag mag-isa ka doon. Kinabukasan, nung lumiwanag na, nag-check out na ako. Humupa ng baha sa Olivares at nakauwi na naman ako ng buhay sa amin. Sa moral lesson sa episode na to, mas safe tayo kung nasa loob tayo ng bahay natin sa tuwing may bagyo. Kung di naman importante ang lakad natin, huwag na tayong lumabas. Di natin mapipigilan ang mga ganitong kalamidad. Ang tangi lang natin gawin ay maganda para tayo maging ligtas. Wala namang bagyon di natin kayang ligpasan, di ba? Ang buhay ay parang bangkang papel. Matuto tayong humarap sa anumang agos ng buhay para umabante tayo at di tayo lumubog. Manalig lang tayo kay Lord at siguradong di niya tayo hahayaang malunod sa anumang problema. Thank you sa dalawang magaling na animator na nakasama ko sa episode na to. At syempre kaibigan ko rin na sila Master Best Friend Yogify at kay Boss Beans Animation. Maraming salamat sa collab. Subscribe nyo rin po sila. Flex ko din dito yung drawing ng anak ko na si Skylar Jop. Sobrang tuwan-tuwa talaga ako sa drawing niyan to and I really like it. Sa mga nagtatanong po kung may anak na po ako, yes po, meron na po. At mahilig din po siyang mag-drawing katulad ko. So thank you so much sa drawing mo anak. I love you. Shoutout dun sa nakasabay ko sa bus at nakasama ko lumuson sa baha ng bagyo na si Norman Mendoza Bautista. Maraming salamat pre. Shoutout din sa ate ko sa Pasay na si Ate Daday at sa mga pamangkin ko na sina Romel Dexter at Mark Ryan Garcia. Maraming salamat sa suporta nyo. Hiyaan nyo, babalik din ako next year dyan. At sa mga batang dumalaw mismo sa bahay namin para lang daw makita nila si Kay Jepoy Animation. Sila Genesis Tario, kay Vince Jade Paule at sa kaibigan niya si Gareth. Kay Nelton Abril, nakaklase ng anak ko si Skyler. At si Jaimer Ezekiel, maraming salamat sa suporta. Araw tayo mabuti At sa lahat ng nagpapa-shoutout sa Facebook at dito sa YouTube na naghihintay lagi ng upload ko, maraming salamat sa suporta. And advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat.